Hello, mga kaindi, magandang hapon or magandang gabi sa ating lahat, no? Narito pong muli tayo para sa ating talakayan or isang maikling usapan para sa ating pananampalatayang Katoliko. Samahan niyo po uli ako sa maikling palatuntunan na ating iyahayag, no? Yung mga nakaraang debate namin ng ating kaibigan na debater ng INC, no, na tungkol sa pagbibinyag natin sa mga bata na kanyang aming na topic, no. Dito makikita natin at isisiwalat natin kung papaano ginagamit ng taong ito ang panlilinlang gamit ang sulat ni Juan Trinidad at ni Father Abriol, no, ni Monsignor Abriol, no. Ganun din yung mga ginamit niyang mga aklat, mga brothers and sisters, meron po tayong ipapakita, no? Na talagang hanggang dun lang ang kanilang binabasa, no? Kaya maging aware po tayo, ito po ay aking nilive para po magkaroon po tayo ng idea na kapag tayo po ay nakikipag-argumento laban sa kanila at ginagamit yung mga sinulat ng ating mga kaparian, sabihin po natin ipakita sa camera, open cam, buklatin at basahin ang lahat kung ano talaga ang tinutukoy ng simbahan doon, no? Ihahayag po natin yung mga ginawang panlilinlang ng taong ito, no? Ito pong taong ito ay kaibigan talaga po natin ito, pero magkakaiba po yung ating paniniwala sa paniniwala nila. Siya po ay isang miyembro ng 1914 na Iglesia ni Cristo na mahilig magdebate. Itatago po natin yung kanyang tunay na identity. Siya po ay gumagamit ng maraming iba't iba, no? Iba't ibang name, no? Dahil bawal nga daw po sa kanila yon, kaya itatago po natin yung kanyang identity, no? Ginagamit niya yung ngayon yung Cam Michael. Hindi po ito yung si Sandoval, no? Hindi po siya yung si Sandoval. Ibang Michael po ito, no? At ganoon din po, ito pong taong ito ay mahilig po itong makipag-debate sa aming group chat, no? So baka ma-encounter nyo po ito at gamitin yung ating mga sinulat ng ating pare, maging aware po tayo at maging babala, no? Gaya po ng sinasabi ng ating mga Catholic faith defender, gaya po ni Brother Talibong at ni Father Darwin, no, yung mga referensya natin na sinulat ng pare na ginagamit sa atin na kung wala tayong akaalam-alam nito ay maililigaw tayo ng mga gamit nito ng taong ito. Kaya tunghayan nyo mga kaindi, ating ilalahad at ipapakita yung mga libro na kanilang mga ginagamit para sa panlilinlang gamit-gamit, no? Actually, bakit hindi po ito ginamit ni brother, no? Bakit hindi po ito ginamit ni brother? Actually, meron pa tong isa, no? Yung isa ang maghahayag nun si Nadram dahil si Nadram ang naka anuhan niya ron, no? Si Sismalu po ang naka ano niya at hinamon niya ito ng challenge na ipakita yung ganong page. Ang ginawa po, unseen na lang siya, na-unseen na lang siya at ini-ignore na siya, no? Ganun po sila ka kaano ka pamamaraan nila kung paano sila makakapanlin lang sa atin na gamit-gamit ang sarili nating mga libro, no? Tayo po ay mayroon talagang ebidensya na ganun po ang nasusulat pero hindi po talaga ganun ang konteksto noon, no? Kaya pag tinanong natin sila, semplang nawa sila, no? Okay, mamaya tatalakayin po natin iyon at bago po ang lahat, unang-una po, paki-shoutout po kung okay po yung ating sound, no? Mayroon na po tayong mga manonood, no? Salamat, no, sa inyo, no? Okay po ba yung ating sound, mga ka-indie, para po tayo ay magpatuloy, no? So, salamat po at gabayan po tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito, no? Unang-una, bago po tayo magpatuloy, maraming salamat sa nag-sponsor sa amin doon sa pangmaklo namin at ganun din po sa ibinigay nilang pamasahe dun sa dalawa na nagmula pa sa Tarlac at Calamba, Laguna, no? Salamat po sa inyo at walang sawa ninyong pagsuporta sa In Defense of the Truth. Hindi na po namin i-mention ang inyong mga pangalan, no? Maraming salamat sa inyo. Ganon din po sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial, spiritual na pangangailangan, no? Hindi po kami nagme-mention ng mga name, tinatago po namin ang kanilang identity dahil ang Diyos na po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa, no? Muli, ipagdasal natin ang lahat ng mga frontliners sa iba't ibang panig ng daigdig, no? At actually, nakikita na natin yung pag-asa pero hindi pa tapos ang kanilang pakikipaglaban, no? Patuloy pa rin silang nakikipaglaban at yung iba doon ay nagiging positive na po ng COVID. Kaya patuloy po natin silang
ipagdarasal, no? Ganun din po, nanghihingi po ng panalangin si Brother Noel na isang COVID na ano po, active kumbaga active pa po daw sa kanya yung COVID, no? Sabi nung nagpahingi ng panalangin. Ganun din po si Eduardo Angeles, si Sister Fresi na isa ring mga frontliners ito na nurse sa ibang bansa, na ipagdasal po natin sila. Si Christopher, si Shalimar, si Philip Bigtasyon, si Christina Fatashni at ganun din si Margie Coo at si Ningbi. At ang lahat ng mga tao na nanghihingi sa atin ng panalangin. No? Panagdasal po natin sila at nawa ay makamtan nila ang kanilang hinihinging kagalingang physical at spiritual, no? Kung meron po kayong ipapanalangin, i-PM nyo lang po, o kung meron po kayo ipapamisa, PM nyo lang po si Sis Marilo na ating kasamahan. At ganoon din po, salamat din po sa walang sawa at walang patid na patuloy nyo po kaming pinapatnugutan at sinasamahan sa paghahayag ng ating katotohanan. So natatawa kami nung nakaraang araw na debate, no, sunod-sunod po yung schedule natin debate. Hindi naman po tayo umaayaw, no. Ang atin lang po hindi para po tayo ay tangkilikin at sabihin natin na tayo ay magaling. Hindi po ang intention po ng aming In Defense of That Truth ay to defense. Hindi po ipakita namin sa tao o sa simbahan na kami ay magaling. Hindi po. Ang intention po ni Brother Mel at ang kanyang mga kasamahan ay ipakita sa kanila na kaya nating defensahan, kaya nating ipaliwanag ang ating pananampalataya. Hindi natin layunin na tayo ay maging magaling o manalo sa anumang argumento. Ang layunin po ng In Defense of the Truth ay to defend the truth, no? Hindi po to win the debate, no? To win the debate, no? Hindi po 'yun po ang aming layunin, ay paalam sa atin ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya na handa natin tong ipaglaban gamit ang ating mga referensya, no? 'Yun po ang aming layunin, no? Hindi po para maging magaling at magpakitang gilas, kundi po para po ipakita na ang simbahang Katoliko ay kayang panindigan ang aming pinananampalatayaan, ang ating pinaniniwalaan. Yun po ang aming goal, hindi po para maging magaling. Amen. So iahayag po natin ang nakaraang debate kung papaano nanlilinlang itong ating kadebate, no? Ginagamit niya itong siya ang iyong pakinggan, no? Akala niya siguro ay wala tayong aktual na libro na siya ang inyong pakinggan. Ito po, no? Meron po tayong aktual na libro. At yung ginagamit niya, hindi niya binanggit yung salitang istola, no? May istola pong ginagamit pa yung pari dito. Ayan. Ito po 168 at 169 na binasa niya, no? Hindi niya po pinagtutuloy-tuloy, halatang pinuputol niya po 'yon. At doon lang siya nagpo-focus. Kaya nung tinanong natin ito kung ano yung context ng kanyang binasa, ang lagi niyang sinasagot, maling aral, no? Kapag ka po hindi nila alam, ang sasagot nila, minsan hindi alam at minsan maling aral, no? Sa kanila, maling aral yung pananaw nila sa context. Pero yung context nito, kaya gumamit ng laway, gumamit ng asin, gumamit ng oil yung pare, ay mayroong significance na tinutukoy dito sa ating babasahin. Kung ano yung tatanggapin, kung bakit gumawa ng ganon yung pare bilang significance or may mga symbolic meaning yon na hindi nila binabasa na nandito, no? Doon natin makikita, no? Kaya maging aware tayo, no, na makikita natin kung paano tayo nililinlang. Bakit hindi ako pumasok dito? Kasi ang style niyan, idadivert niya ang usapan sa libro. Mawawala na doon sa topic. Kaya hindi ko po gaano itong pinasok, no? Ang tinanong ko lang yung bang pagpapahid ng laway o ng ating Panginoong Hesukristo na ginamit ng pare ay magkaparehas ba? Na at meron ba itong biblical na basihan? Ang sagot niya, maling aral, no? At sinabi niya, hindi, gamit sa pagbabautismo. Hindi naman ginamit ni Kristo sa pagbabautismo. Hindi ko naman tinatanong kung ginamit ba ni Kristo yung sa pagbabautismo. Ang tinatanong ko kung meron bang ganong biblical na mababasa na gumamit si Jesus ng laway, no? So doon natin makikita kung paano sila umiiwas, no? Ang pinapakita lang nito yung ano nila, yung copy nila, pero kung hahanapan natin at papakita natin na pabubuklat natin at pababasahin natin kung bakit ginalagyan ng pari ng ganon, makikita natin may mga sinisimbolo o sinisignify yung sinasabi doon sa simbahan natin, hindi po yung kontra, no? Kaya pag tinanong mo ano yung exegetical context, ang sagot nila, maling aral. Wala pong nakasulat dito na yun ay maling aral, sila lang po ang nagbibigay ng ganon.
So dito natin makikita mga kapanalig na itong mga ito, nagamit-gamit din itong Iglesia ni Cristo na ginamit niya rin, no? Sa na natatawa ako, no? Na ginamit niya to, pero hindi rin niya alam yung context. No, kaya hindi po ako pumapasok pagka mayroong mga ganito at ginagamit ang ating libro kasi gusto nilang dalhin doon ang usapan at mawala yung focus doon sa Biblia, doon sa libro na pag sinundan mo ng sinundan yan, doon na sila idadivert yung mga tanong, mawawala na doon sa topic. Kaya maging aware tayo mga kapanalig, no? Kapag gumagamit ng libro, sabi mo wala kaming problema diyan. Kung kayo ay problema diyan, hindi namin problema 'yon. Problema nyo 'yan. May hilig niya magganon din yung ginamit niya yung kay Abriol, no? Si Sis Marilo, ipapaubaya ko sa kanya 'yon dahil tinakbuhan siya ng taong ito. Nung challenge niya na mag-live na magbukasan sa ganung pahina, hindi na siya pinakinggan, inignore. At nung naging bisita ko rito si Kablao, no? Pumunta rito si Kablao, dito po natulog. Ipinakita to ni Kablao nung sila ay nagla-live. Ang ginawa nung taong iyon, minamute, no? Miniyot si Kablao. Ayaw siyang pagsalitain, no? Dahil nakita niya na mayroon talaga tayo na libro na ginagamit nila. Kaya maging aware tayo mga kapanalig, mga kapananampalataya. Kapag ka po nagkaroon na tayo ng Xerox, no? Ipapa-Xerox po namin ito at ipapakalat po natin ito. Maninipis lang po ito, no? Huwag po tayong mag-alala, si Lord ang magpo-provide para makagawa tayo ng maraming ganito. Actually, out of print na to sa ating mga bookstore na ating mga religious book, no? Kung ito ay out of print, ise-Xerox natin at ibibigay natin sa mga gusto, no? Na alam ko si Lord ang God provide kung paano natin ito maipapalaganap. Nandito po yung mga ginagamit nila, no? Marami po tayo dito. Ito po, ayan, mga ginagamit nila. Ganon din po yung The Discourse of the Apostles' Creed. Meron din po tayo dito, no? Kaya maging aware po tayo. At natatawa po ako dito sa ating ating debate nung nakaraan na yung ginagamit niya yung Mateo 18:6, no? Na hindi raw yun pwedeng ikapit sa bata, yung necros, baka hindi alam niya na ang salitang children ay broad, no? Kaya hinihintay ko uli yun na maghamon uli. Kasi di ba sabi ko, kung ito'y pinatulang ko ng challenge na wala daw pananampalataya yung bata, ay sabi ko, pinasarap ko lang yung aming debate, no? Kung umulit pa uli yun na nagamon na hindi bata ang tinutukoy doon, dito pa lang pasubo lalo yung taong iyon. Dahil dito, kung babasahin natin, no, hindi po ito gawa ng Katoliko, no? Kung makikita po natin dito, no, yung sa Mateo 16:18, no, hinihintay ko lang uling humirit, no, para tuluyan na nating, no, makita, no, kung papaano ito lumihis, no, nililihis niya at pilit niyang dinadala yung topic doon sa mga sulat ng pare na hindi naman natin sinasakyan. Na kapag tinanong natin, maling aral. Sabi rito, at ang sino mang tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin, no? Ang pinakamaliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, no? Tinutukoy talaga doon, hindi po yung mga apostol, yung maliliit na bata. Inihintay ko po uling mag-challenge na maghanap ako ng talata na maliliit na bata talaga yung tinutukoy doon. Ay hindi na po siya nag-ulit maghamon dahil alam niya na masusupalpal na siya ng todo-todo. Bumili po kayo nito. No? Kaya sabi ko, pinasarap ko po ang aming usapan at pinaganda po yung aming talakayan. Kaya mga kapanalig, mga kaindi, no, makikita ninyo rito na ang tinutukoy talaga ay bata. Sabi dito, uulitin ko, no, naka-highlights. No? Nakita na to ni Kablao, sabi dito. At ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Batang maliliit na ito ang binanggit doon, hindi po yung patungkol sa mga apostol na kanyang pinagpipilitan. So, hindi ko na, no? Dahil mababaon at mababaon itong mga taong ito na ginagamit yung ating mga
mga Biblia, no? Tapos kung ano-ano pang mga pinagbubuksan, no? Gumamit ng sambahayang Pilipino. Hindi niya alam, meron din ako noon, ipinakita ko. Gumamit yung sulat ni Jose Abriol, yung ang banal na Biblia. Meron din tayo. Hindi naman ganun yung sinasabi doon. Doon natin makikita, no? Si Sis Malu, dadagdagan po ito ni Sis Malu tungkol sa hinahamon niya, tungkol sa paghihimay-himay ng pananampalataya kay Father Abriol, yung ginamit niya, no? Doon mo mabubuko, no? Kasi ang ginamit niya doon, yung meron kasi ako, hindi ko na makita kung saan ko na ilagay. Sa dami ng libro na nakasiksik, hindi ko na makita kung nasaan, no? Si Sis Malo ang tuluyang nakapagbuko sa kanya at hinamon niya ito na mag-live stream at buklatan, hindi siya kinasahan ng taong ito. Kaya mga kaindino, kapag lumalaban po ito ng debate at gamit ang ating mga libro ng sinulat ng simbahan, sabihin niyo po, ipakita sa live stream at ayaw niyo po kanyo yung screenshot. Yung live na ipapakita at bubuklatin at ipapakita doon. Dahil napakagagaling po nitong manlinlang, no? So maraming salamat. Samahan po ninyo ako at muli sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin, no? Maraming salamat po sa inyo. Kaya kung kayo po ay mag-aaral ng ating pananampalataya, mga kapanalig, hindi po tayo kailanman malilinlang ng mga taong ito na gumagamit ng ating mga libro na sinulat ng ating mga simbahan na akala nila ay wala na tayong print na ganito, no? Doon sila nagkamali, no? Mayroon pa po tayong naitatabi nito na pwede nating gamitin dahil akala nila wala na tayong natitirang mga ganito. Yun ang malaki nilang pagkakamali. Na gumagamit, may imprimatur pa ko, no? May mga ganon, pero hindi naman pala nila alam yung sinasabing konteksto. Kaya dito natin makikita, brothers and sisters, no, maging aware tayo, no. Babala po natin sa lahat na nakikipagtalakayan doon sa yung mga lalo-lalo na mga keyboard warrior na kumukuha lang sa mga xerox na hindi naman yung alam. Sabihin nyo, ipakita yung talagang original at ibuksan ang camera, ipakita doon kung talaga bang hawak nila ang mga librong ginagamit nila o ito ay kinapi-paste lamang o pinulot na kung saan-saan. Kaya pag pinabuklat mo yung susunod na pahina, hindi na mabuklat. Bakit? Kasi nakaano lang sa kanila yun sa computer. Kaya mga kapanalig, no, mga kaindi, magbantay tayo, no? Maraming gumagamit ng mga sinauna nating mga libro na sinulat ng mga pare na akala ng mga ito ay wala na tayong ganong mga kopya. Doon po sila nagkakamali. Maging aware po tayo mga kapanalig upang hindi tayo manlinlang dahil yung iba nating mga kapanalig o mga kapananampalatayang Katoliko ang madalas tinatarget nito, no, sa kanilang pamamahayag, no? Hindi naman po talaga pamamahayag yun, paninira. So maraming salamat. Inihayag ko po dito yung ating ang aming nakaraang debate. At ang tatawa po kayo sa aming debate, nung tinanong ko po siya, ang sabi ko, yung bang sa seremonya ng paglilinis ay sinasabi ba doon ito ay bautismo? Yes, sinabi niya. Inulit ka po pangalawang beses dahil para marinig natin na yes. Ang seremonya ba ng paglilinis ay tumutukoy? Sabi niya, yes. Nung binasahan ko ng talata, gamit ito, doon siya natibag. Sabi niya gano'n, no? Ipunin ninyo at sabi rito, no? Doon siya natibag. Yes, siya ng yes na yung pala ay bautismo po ang tinutukoy dahil 2 beses niyang sinagot ng yes. Kaya nagkaroon ito ng dilema sa kanya, tumakbo doon sa sulat ng pare, no? Okay, ang sabi dito, no? Ito yung ginamit ko sa kanya, yes siya ng yes. Nung binasa ko, kasi sabi niya, meron daw bang mababasa doon sa Biblia na ang bata nagbautismo. Sabi ko, yung konsepto na meron dahil mga tao yung bata. Pero ayun naman pala sabi niya, wala. Gaya na sinabi ko sa iyo, pag sinabing tao, kasama yung bata doon. Kaya nung tinanong ko siya, yung seremonya ng paglilinis ba ay pagbabautismo? Yes, 2 beses siyang nag-yes. So sumakay siya sa bitag ko nung binasa ko tong Joel 2:16, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipong kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Huli siya ron. Ibig sabihin, ito palang paglilinis ng seremonya, kasayang mga sanggol ay aminado siya na bautismo. Doon siya napaso. Doon pa lang mga kaepanalig,
tapos na yung boxing at naghangad pa ng pangalawa na wala kung may mababasa daw akong letra por letra na ang bata may pananampalataya, talo na daw ako. No? Hindi ko po 'yun sinawsawan kasi matatapos kagad, no? Pinasarap po natin ang usapan para mayroon po tayong mayroon tayong makita dito na itong ating kaibigang ito na gumagamit, no? Gumagamit pa yung salita, gumagamit pa ng mga Greek. So, dito po, no, uulitin ko po sa inyo, kapag ito ay naghahamon sa inyo at ginagamit yung mga sulat-sulat na mga pare, gaya ng pinakita ko sa inyo na mahilig gumamit, sabihin niyo po, pakitaan ng at basahin at itukoy mo sa amin kung ano yung exegetical context na tinutukoy ng pare doon. No, doon natin makikita kung papaano to umiwas itong mga to. Dahil hindi naman nila to alam. Kaya mga kapananampalataya, no, maging aware tayo sa kanila, no? Ito kasing mga sektang ito ay mga walang kwenta, mahilig umatake parang mga potakte, gumagamit ng mga talata pero lagi namang butata. See? Ano pa? Gamit ang mga sulat ng pari, hindi naman nila pag-aari. Kaya maging aware tayo mga kapananampalataya. Kaya ito mahilig sa showdown, lagi namang nadadown. Mahilig gumamit ng mga talata, lagi namang butata. No? Diyan pa lang makikita natin, no? Kung papaano itong mga taong ito. Ano pa? Gusto nila ay showdown, sila lagi ang nadadown, no? So doon natin makikita. Lahat ng mga ginagawa nilang pamamaraan ay naibibisto natin dito. No? Hindi po ako magaling mag-flip top pero kaya ko pong mag-rhyme. No? Mahilig mag-rebat pero laging wala namang binatbat. Gumagamit ng sitas, hindi naman nila alam. Mahilig bumasa ng text, hindi alam ang context. So, doon natin makikita na itong mga to. Actually, kaya nating makipag-flip top kung ano lang, no? Meron din kakayahan si Brother Del, mga ganon. Kaya mga kapanalig, mag-ingat sa mga manliligalig, lalo-lalo na sa mga tao mahilig magliglig. Kaya ang ating pananampalataya, pilit nililiglig para silang mga kuliglig. No? Dito marami tayong matututunan. Marunong si Brother Mer ng flip top kung gusto nila ng flip top. Yo! No, amen. Baliktarin natin dahil nagpi-flip top si Brother Mer. No? Doon natin makikita. No? Bumabasa ng mga talata, lagi namang butata. Mahilig gumamit ng sulat ng pari, hindi naman pag-aari. Mahilig bumasa ng text, hindi alam ang context. So, dito natin makikita. No? Ribat ng ribat, wala namang binatbat. See? Doon natin makikita kung sino ang tunay na nasa katotohanan para sa simbahang Katoliko. Kaya mga kaindi, mag-isip-isip tayo at patuloy nating ipaglaban ang ating pananampalataya. No? Kaya itong mga sekta, ito ay walang kwenta. Mahilig silang umatake gaya ng mga putakte. Tirada ng tirada, hindi naman makabirada. Pilit binibigyan ng maling aral yung mga sinasabi ng pare, gayong hindi naman nila ito pag-aari. Kaya itong mga manlilinglang, akala makakalamang, hindi nila alam sila mismo ang nanlilinlang. Mahilig manira pero sila ang nasisira. No? Kaya ganun po mga kapanalig, mga kainin. Hindi po ako rougher, no? Marunong lang din po akong mag-rhyme, no? Maraming salamat. So maraming salamat, no? At nagamit ko rin yung ating konting kaalaman niya sa mga flip top na yan, no? So salamat mga kaindi sa patuloy niyong patnubay para sa atin, no? Mahilig yan mag-showdown, lagi namang down. Gusto ay letra por letra, hindi naman mga letorista. Basa ng basa, hindi naman alam ang binasa. So maraming salamat.
patnubayan tayo ng ating Panginoon sa paghahayag ng katotohanan, no? Hindi po ako rapper, hindi po ako flip-toppers. Si Brother Mel po ay mayroong pong gift na ibinigay sa atin ng Panginoon para ipahayag ang katotohanan, no? Kaya itong ating mga kapanalig na pilit nililigalig, na mga taong nanliligalig na pilit nililiglig, kaya sila ay parang mga kuliglig. Po, mga kapananampalataya, patuloy nating ipaglaban ang ating pananampalataya, no? Huwag po tayong magsawang magbasa ng CCC upang ang ating pananampalataya ay huwag magpunta sa pagsisisi. Amen? Patuloy po tayong makipaglaban. Yan po ay panawagan, hindi lamang po nung una pang panahon hanggang sa panahon at sa mga kasulukuyang darating, no? Kung papaano ang mga heretic nung unang panahon. Okay, so nawawala po yung ating signal, no? Mahina po yung signal. So maraming salamat mga kaindi at nandiyan po kayo at patuloy na sumusubaybay. So babasa po tayo ng mga comment dito, no? Napakarami. Antayin niyo na po, ilang araw na lang makakapag-live na po tayo para sa ating In Defense of the Truth YouTube channel. No, malilip na po yung ating band, no? Sabi ni Emmanuel Martinez Manukan, God bless Sir Melchor. Sabi ni Bro Hampis Ray, magandang paksa ito ha. God bless In Defense of the Truth. Amen. Loma Fahel, hello Bromel. Dudes Puti, Andonal. I'm watching from Cebu, Bromel. I support you. Salamat. No? Ayaw lumaban ng pares na ANC. No? Ibubulgar ni sis na ating partner kung ano yung ginawa nitong ating kadibate doon sa ginamit niyang sinulat ni Jose Abriol. No? Siya po yung magdudugtong, no? Actually, hindi ko makita yung ganong kong libro eh. Evalinda de la Cruz, God bless In Defense of the Truth. Salamat sa Diyos ninyo, Alan Velarde. God bless you, Bromel. Leomars Nates. Magandang hab-hab po, brother. Lion Mars Nantes Gabi. Bro Hampis Ray, ha, hindi nila alam na yan ay biblical. Madaya lumaban. Okay, Prail Damaso, nasopla si Chipmunks. In defense of that. Next time ako naman. Yes, no, si Nedram ang magtutuloy nito, no. Makikita ninyo. Okay. Hanston Monterde Hubahid, God bless you, Bromel. Ipagpatuloy mo yan, glory to God. Amen. Sinalaula ang box ng Catholic. Amen. Glory to God, no? Ano pa? Anong book yan? Marami tong book. Basta pag tayo at pinagbibinigyan tayo ng Panginoon na pang print, no? O yung print machine, hintayin natin, gagamit at ipapakalat natin yung mga libro na hindi na na-print ng simbahan, no? Okay, so ganun din, no? Kay Ichifeng Bagunas Miro. God afternoon, evening, Bro Melchor, David Manalili. Kay Rael, God bless Melchor, Kablao, Ayos, Prodeo, at Iglesia. Prail Damasco, sumakay sa bitag. Kablao Odysseus. Okay, no? Bromel, napanood ko yung debate nyo na puro iwas si Alyaska Michael. Saan po mapapanood yung debate na yan, no? Sa In Defense of the Truth channel namin. Watching from Canada, Hilda Paraino, Urusya. Okay. Sabi ni Hilda Paransya, ang dami kong natututunan sa iyo, bro. Glory to God, no? Si Lord po ang ating papurihan. Instrumento lang po tayo. Para kang flip-toppers, bro. Isa ka nang mag-ingay kay Bro Mel. So maraming salamat. Muli, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, no? At ganoon din po yung kay Bro Bien Agabin, konting na lang yung kanyang YouTube channel, no? Suportahan natin ito. At nang ito ay makapag-live na sa YouTube channel. Konting tumbling na lang yon, no? At ito po ay makakapag-live na. So maraming salamat sa mga kaindi at nagbigay tayo ng babala na gamit-gamit yung mga libro ng ating simbahang Katoliko na sinusulat ng ating mga kaparian na akala nila ay wala na tayo ng mga ganon. Pilit nilang dinadala rito ang usapan, pilit nilang dinadivert dito ang topic. Huwag po tayong padadala sa ganon dahil umiiwas po sila. Gusto nila dito pagtuunan ng pansin na akala nila wala tayong libro. Nagkakamali sila. Akala mo mga scholar, yung pala mga layar. No? Kaya mga kapanalig, no, maging aware po tayo. Hindi po sila scholar, sila po ay mga layar. Maraming salamat sa inyo. Glory to God. Maging bantay tayo, mapanuri sa mga ginagamit ng mga taong ito patuloy na sinisiraan ang ating simbahang Katoliko. Pilit na sinisira pero sila ang nasisira.
Ribat ng ribat, wala namang mga binatbat. No? Basa ng basa, hindi alam ang binabasa. Gumagamit ng talata pero laging nabubutata. Mahilig namang umepal pero laging supalpal. So doon natin makikita mga kapananampalataya, let us fight a good fight of faith. Maraming salamat sa nanonood para sa atin. Ulit ko, let us support Bien Agaving channel para po siya ay tuluyan ng makapag-live sa YouTube channel. Konting tumbling na lang po yung kanya, no? I-subscribe po natin yung konting-konti na lang. Okay. So maraming salamat. Nawa yung ibinigay kong aware na kung makikipaglaban sa taong ito na gumagamit ng ibang mga pangalan, maging nasa tagiliran at nasa tabi niyo po yung mga libro na posible nilang gagamitin ng mga sinulat ng pare na hindi nila pag-aari, na binibigyan ng text, bumabasa ng text, hindi naman alam ang context. No? So muli, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang pong muli si Brother Melchor Manalili, at samahan po ninyo hindi lamang ako, kung hindi ang lahat ng mga may mga vlog at ang mga dumedepensa sa ating pananampalataya, sa mga kapanalig na pilit nililigalig na mga taong mapanligalig, nakala mo mga kuliglig. No, patuloy tayong dumepensa upang ang mga ofensa ay ating madepensa. So maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Pro Deo et Ecclesia. Viva Iglesia Católica. Ave Maria. Gracia plena. Salamat po. God bless us all. Amen.